Katakot-takot na pinsala rin ang inabot ng San Miguel, Bulacan sa pananalasa ng Bagyong Santi. 40 barangay roon ang lubog ngayon sa baha. May ulat on the spot si Von Aquino. Von? Von? Yes, June, matinding pagbabaha at paralisadong kalsada nga ang idinulot ng Bagyong Santi dito sa bayan ng San Miguel, Bulacan. Lampas tao ang baha sa barangay San Vicente kung saan nalubog ang ilang bahay sa baha at natrap din ang ilang residente. Naparalisa rin ang daloy ng trapiko sa Maharlika Highway mula San Ildefonso hanggang San Miguel. May nabuwal kasing puno at poste ng kuryente sa barangay Camias at Balite na sinamahan pa ng pagtaas ng tubig. May mga residente rin natanggalan ng bubong sa lakas ng hanging dala ng bagyo. Sa tala ng munisipalidad ng San Miguel, Bulacan, 70% ng bayan o 40 barangay ang nalubog sa baha. Isa naman ang naitalang namatay sa pagkalunod. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang search and rescue operations na isinasagawa ng lokal na pamahalaan dito sa Bulacan. Nananawagan din sila sa mga nais pang mag-abot ng tulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Santi. 2 evacuation centers na rin ang pansamantalang tinutuluyan ng mga apektadong residente. At sa ngayon ay makunimlim pa rin ang kalangitan dito pero paambon-ambon na lamang ang nararanasan, no? At yung highway dito sa may bandang Ildefonso ay passable lang sa mga truck, no? At hindi pa nga ito nadadaanan pa masyado dahil nga sa pagbabaha. At yung supply nga ng kuryente dito sa San Miguel ay hindi pa rin natiyak ng lokal na pamahalaan kung maibabalik na ito ngayong linggo. June? Von, dito sa nakikita kong video, yung sa report mo kanina, kung mapapakita lang natin uli, medyo may kataasan, parang wala akong nakikitang lupa. Von, hanggang ngayon ba ganyan pa rin kataas? Ito nakikita natin ngayong video. Hanggang ngayon ba ganyan pa rin kataas itong baha dyan sa lugar mo? Tama ka, Jun, sa ibang mga lugar ganyan nga, no? Dahil itong Maharlika Highway, kung makikita natin, doon sa mga gilid ay mga residential areas yan. Yan ay palusong, Jun, no? Mababa ang lupa dyan, kaya naman na talagang binaha sila hanggang lagpas tao nga. At ayon doon sa Vice Mayor nating nakausap, ay talagang pababa yung tubig mula San Agustin, kaya nga ang tubig ay mataas na banda dito sa Ildefonso dahil nga pababa ang tubig. Kanina kasi nadaanan pa namin ito kaninang madaling araw pero ngayon hindi na siya passable dahil ang tubig nga mula San Miguel ay bumaba na siya papuntang Ildefonso at doon pa sa may mga ibang bayan ng Bulacan na nandoon sa south. Kung padaos-dos yung tubig ngayon, Von, so hanggang ngayon patuloy ang pagtaas ng baha dyan? Tama ka dyan, June. Patuloy talaga yung pagtaas. Katulad na lamang dito sa nabanggit ko, dito sa may bahagi ng San Ildefonso, ay hanggang bewang na yung tubig baha, no? Dahil kanina, nung madaling araw, ay nadaanan pa namin ito. Pero ngayon, akyat baba yung tubig, hindi pa namin masabi kung makakatawid na kami dito. At yung ibang barangay nakakaranas pa rin talaga ng pagbabaha. At sabi nga ng mga ibang residente, ngayon lang daw talaga nila naranasan na binaha sila dahil noon naman ay hindi nila nararanasan itong pagbabaha at yung mga malakas na hangin ng daw talaga yung nararanasan nila kapag may bagyo. June? Panghuli na lang, Von, bakit nagkaganon? O sinasabi ng mga residente, never pa sila naka-experience ng ganyang baha. Bakit ngayon bigla nagkaroon ng ganyan? Meron kasing nasirang dam daw sa kanilang lugar, June. Kaya naman ito yung tinitig ng anggulo nung lokal na pamahalaan. Kaya nagkaganito sa kanilang lugar. At isa pa, hindi rin nila inasahan na ganito kalakas yung Bagyong Santi. Kaya naman hindi yung iba na kaninang nakausap natin na mga residente, hindi nila alam kung saan sila pupunta dahil yung mga evacuation centers dito, katulad na lamang ng mga ibang eskwelahan, ay lubog din sa baha. June? Sige, habang mataas ang baha, Von, huwag kayong tatawid. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan.